Hi mga ka-Bible, Wednesday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Mateo chapter 25 verse 14 hanggang 30. So ito po yung mabasa natin. Talinhaga tungkol sa tatlong alipin. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at pinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi ng Panginoon, "Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalaan kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inasik. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko hinasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi, kahit paano'y may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin." So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo chapter 25 verse 14 hanggang 30. So mahaba-habang basahan po yun. Sana is nagustuhan nyo yung ating binasang Bible verse ngayong araw. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye. Hi mga ka-Bible, Wednesday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Marcos chapter 4 verse 21 hanggang 25. So ito po yung mabasa natin. Walang lihim na hindi mabubunyag. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, "Sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa isang malaking takalan o kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad
at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig. Idinugtong pa niya, unawaan ninyo mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. At higit paroon, sapagkat ang meron ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakonting nasa kanya, ay kukunin pa. So yan po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Marcos chapter 4, verse 21 hanggang 25. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye.